Yo, what is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Kinakati tayo magmotor. So, motor tayo ngayon. Tsaka POV check na rin. Nagsuggest si Mike Bomac na baliktarin natin yung camera. And ayan yung itsura ng POV pag nakabaliktad ang camera dito sa Panigale. So, again, di ko sure kung anong kalalabasan, pero there's only one way to find out. ang ayoko lang so far dito sa baliktad ng camera, konting yuko mo tumatama na sa dibdib. So hindi ko lang kung anong kailangang remedyo or ito talaga yung angle niya. So we will see kung anong kakalabasan ng POV na to. Kaya check ko kanina sa phone, mukha namang mas okay siya kasi mas pababa, tapos medyo, di ba, mas maraming kita dito sa cockpit natin. Pero yun nga, nung nagagas, susubukan akong mag-gas kanina, hindi ako makatingin, hindi ako makayuko kasi tumatama yung camera sa ano ko, sa dibdib ko, hindi tinatanggal yung helmet. So kanina maaga kami pinauwi sa work kasi medyo slow. So sabi ko gusto ko mag-ride, medyo kinakati ako mag-ride since day off ako bukas, and si Mrs. meron ding lakad na sarili. Hindi sabi ko mag-ride ako. Maya nag-text yung isang bro natin dito, na merong bro na taga Pilipinas, brother natin sa Widow Sons, na nandito na magdi-dinner. So sabi ko okay, punta na lang ako ng nakamotor. Ang tangkal-kati lang din, diba? So sa may Chinatown area lang din siya. And then sabi ko subukan ko na rin yung baliktad yung camera. So hopefully okay yung kalabasan nito. Yung weather ngayon 68 degrees, sakto lang yan ng gabi. Pero next week lalamig na ulit dito sa amin. May parating na ulan. So yun ang magdadala ng lamig. Salamat sa mga nanood nung huli nating upload, yung ating bagong alaga upload. Thank you sa mga nanonood, sa mga nag-comment. Salamat sa inyo. So ito, another Panigale content na naman tayo. So feeling ko itong mga susunod na content is more on Panigale content. Samahan nyo ako kung anong mga gagawin natin dito sa Panigale, or saan tayo makakarating sa mga ride dito sa Panigale. Pero for sure dito lang yun sa Vegas. Hindi tayo makakalayo masyado dito. Comment down below guys kung okay itong gantong POV. Kasi kung okay to, edi ganito na yung gagawin natin POV dito sa pag ito ang gamit natin si Panigale. So nung isang araw pinampasok ko to. Siyempre gano'n nga, hindi nga ganun kakomportable, pero sabi ko, ginusto ko to Hindi ko naman siya kailangan ipamasok. Sinubukan ko lang din. Tapos bukas, since day off tayo, susubukan na natin ipatuno tong suspension ni Panigale sa timbang natin. Nagpa-schedule tayo tomorrow sa Cycle Tech. Yun yung nagtono ng Hyper at saka ng Monster natin. Siya yung nagtono ng suspension. So sa kanya ko na rin dadalhin to si Panigale. I think si Max sasama rin bukas pagpapatono ng suspension, kasi yung medyo natitigasan siya dun sa likod ng Hyper, ng Monster. Kasi syempre nakatimbang, nakaset sa timbang natin yun. Si Max payat. Siguro ang difference namin at least 60 to 80 pounds ang difference namin ni Max. So talagang malaki yung babawas dun sa preload nung kanya, dun sa Monster. Meron kaming appointment tomorrow morning 9:30 AM. Hindi ko na alam kung sasama si Mike Bomac tumukas ng umaga kasi off din siya, pero we will see. Ang meet up time namin ay 7 PM. Time check, it's 6:45. 7:45 yung nakalagay dito, pero 6:45 pa lang. So ayan, tinry na natin yung race mode nung isang gabi. So yung engine niya naka high mode na. Okay din, may buhay siya, pero like what I said, hindi mo siya pwede i-compare sa mga V4 Street Fighter Panigale.
malayo yung power ng V-Force dito sa 959 talaga. Pero malakas pa rin, hindi siya mabagal, mabilis pa rin siya. Si Max talagang mukhang nag-e-enjoy sa Monster nung isang araw. Actually kahapon ba yun? Kahapon meron kaming medyo mahaba-habang breaks trabaho, nag-ride sila ni Mike Bomac. Si Max nag-solo ride to Pioneer Salon galing sa trabaho namin. Nag-picture lang tapos bumalik na ng trabaho. Yun talaga yung nagigets ko yun, di ba? Siyempre pag may unang motor mo or may bago kang motor, gusto mo i-ride ng i-ride. Alam ko yung feeling ni Max na yun. So ganun din yung feeling natin dito kay Panigale. Gusto natin i-ride. Sarap ng weather, 70 degrees, swabe. Pero nakadoble naman tayo just in case lumamig mamaya. Ready tayo. So I think Vietnamese restaurant yung aming kakainan today. Pho Kim Long, matagal ng Vietnamese restaurant din dito. Usually nung panahon na gumigimik-gimik pa kami, after mag-club diyan kami kumakain sa Pho Kim Long kasi yan ang 24 hours noon before pandemic. Ngayon hindi ko na alam kung 24, tagal ko na hindi kumakain dyan, pero dyan daw gusto. So dyan tayo pupunta sa Pho Kim Long. Samahan nyo na ako, yun talaga yung ride natin tonight is for POV check and konting kwentuhan na rin. So far so good naman si Panigale 959 natin. Talaga lang sabi ko nga paulit-ulit, naninibago lang talaga ako sa posisyon kasi aggressive siya. Pero masasanay din tayo dito, di ba? Ganun talaga. Ngayon masarap pa yung suspension niya kasi malambot So comfy pa siya sa freeway. Pero feeling ko bukas pag in-adjust to, tatagtag na to. Lalo yung harap, kasi yung harap na talagang nalalambutan ako sa harap gusto ko nang ipa-adjust para pagdating ng track day, ready na rin. Meron tayong track day next month, March 8. Si Moto MGB, actually 2 days naka-register, March 7 and 8 siya. Ako March 8 lang ako, Sunday lang ako. Hindi ko alam kung magra-ride si Kuya Teo tonight. Sabi niya baka mag-ride siya papunta dito sa meetup. Si Kuya JR magdadrive, Kuya Jody magdadrive din. Tayo, since kinakali tayo mag-ride, hindi ride tayo. Maaga pa pala, 6:51. Maaga pa. Pero on time naman yung mga kausap natin. Hopefully on time sila. Baka mamaya parang si Ninong Nick to pinag-aantay si Tito Johnny ng 25 minutes uuwi na siya na si Tito Johnny. Lap trip yung vlog na yun. Congrats din Ninong Nick sa iyong FKM Fyro 180 V2. Tama ba yun? Tama ba yung pagkakasabi ko? FKM Fyro 180 V2. Yun, bagong scooter ni Ninong Nick. Bagong alaga rin niya, pang errands daw niya. Kaya lang di pa magamit kasi nga walang ORCR. Yun pa rin ang nasabi ko na ito dati sa vlog natin na iba parang ang pangit sa pakiramdam nung gano'n, yung binili mo yung motor mo pero hindi mo magamit, pero hindi mo kasalanan kung bakit hindi mo magamit, di ba? Dapat dyan meron niyang at least, di ba, na 1 month or 2 months na permit to travel man lang para magamit mo man lang yung motor mo. Kasi hassle yun, bibili ka, babayaran mo tapos hindi mo magamit. LTO, baka naman. Hindi naman tayo taga dyan, kaya lang, di ba, parang anong saysay nung pagbili mo ng motor na hindi mo magamit. Namamatay yung excitement nawawala yung excitement dun sa motor mo minsan pagkakaroon kasi nga hindi mo magamit. Unless malakas loob mo talaga, pwede naman, di ba? Kailangan matsempuhan ng checkpoint. Siyempre mabait ang mga kaibigan natin, law abiding citizens yan so di ba, kung anong tama dun sila, tayo pala. Ganun lang. Dito na tayo sa Chinatown na naman. Ang mahirap lang dito sa baliktad yung camera. Ang hirap, di ko alam kung saan kapatayin yung yung recording. Ang hirap kapain lalo pag naka-gloves kasi nga nakabaliktad yung yung camera. I guess sasanayin lang din yan. Kung mas maganda naman yung view nito, di
sa pag-aaral, pagsasanayan natin yan, di ba? Comment down below guys kung okay sa inyo itong view na to or yung view nung isang gabi. Pero yung mga bandang last part na nung naayos ko na yung view ng camera, dito lang yun eh. Sana may parking sa harap para maganda. Amoy na pagkain dito sa Chinatown. May parking sa harap. Alain mo yun, pagbigyan tayo ng parking sa harap. Yun oh, sakto pa sa sakto. Hindi pa kasi ganun ka-busy, maaga pa. Pero pa dinner time na rin. So mukhang una tayo dito sa una tayong dumating dito sa restaurant, ayan o, Pho Kim Long. Tingnan natin kung sinong dadating, sinong makikita natin dito. Let's go! Alright, finish na ang dinner natin. So binalik ko ulit yung camera angle na pataas, pero nakasagad ngayon siya. Ayan yan. Testing natin na rin dyan. Tapos comment down below guys kung ano yung mas okay, kung yung nakabaliktad yung camera o itong ganito. O titignan ko kanina yung baliktad yung camera, parang hindi siya centered kasi yung lens sa kabilang side. So hindi centered yung kuha ng camera. Pero yung field of view mukhang mas okay yung nakabaliktad. So tapos na yung dinner, na-meet natin si Brother Jun. I think past president din siya ng Motorcycle Federation ata sa Pilipinas couple of years ago, hindi ako nagkakamali. So if ever mapanood mo to bro, happy to meet. So ngayon punta tayo kay Mr. Sarap Vlogs kasi open daw ang kanyang garahe para magkape. So doon tayo punta ngayon. Subukan natin kung mapatanggal natin yung ating reflector sa shocks. May reflector pa kasi ito sa shocks from the factory. Hindi pa natatanggal. Nakaglue lang naman yun. Pag tinanggal mo yun, may mga may iwan na adhesive. Meron si Moto MGP na pang tanggal ng adhesive. So tagal kung di kumain doon sa Pho Kim Long na yun. Siguro sabi ko nga yung huling kain ko doon mukhang gumigimik pa kami na, nagka-club pa kami ng mga panahon na yun. Time check, it's 9:22 PM. Nasa labas pa rin naman si Macy's, kaya dito na muna tayo. Punta muna tayo kay na Mr. Kaya Moto MGP. Hindi na ako natuto sa likod natin si Kuya JR tsaka si Kuya Jody, pero mga nagkotse tayo lang ang nag-ride tsaka si Kuya Teo. Malamig ang goma, relax lang. Medyo malalim din tong exit ng freeway natin. Yun lang talaga yung natin. Yun lang ang purpose ng ride natin today or tonight. Bukod sa i-meet yung bro, para makita natin yung POV check ride lang tayo tonight. Tapos bukas yan, medyo may magagawa tayo bukas kasi yun nga, papa-adjust natin yung suspension na itong Panigale based sa weight natin. So samahan niya kayo bukas. Hopefully makasama si Mike Bomac. Pero si Max sigurado kasama natin bukas magra-ride. Woo! Township. Sigta lang. Ayos na yan. Alright, I'll just end the vlog guys.
Maraming salamat ulit sa mga nanonood ng huli nating video. Sobrang salamat sa mga nag-comment. And more contents for sure dito sa ating Panigale. Alright, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.